Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 3 estudyante patay matapos madisgrasya sa Luna, Isabela. Bilyong pisong shabu na-recover sa isang warehouse sa Pangasinan. Ilang lugar sa Dagupan City at Calasiao muling binaha sa kabila ng maayos na panahon. Bakit kaya? At ilang lugar sa Lawag City binalot ng hamog at nakaranas ng malamig na panahon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mahigit 1 toneladang shabu na nagkakahalaga ng halos 7 billion pesos ang nakumpiska sa 2 araw na operasyon sa Pangasinan. Nakaalerto Sandy Salvacio. 1 toneladang shabu. Ito ang kabuuang nakumpiska ng pinagsanib na puwersa ng PNP at PIDEA sa 2 araw na operasyon kontra iligal na droga sa Bugalyon at Labrador, Pangasinan sa nakaraang linggo. Nitong Huwebes, timbog ang isang Chinese national at kasabwat nitong Pinoy sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Polong, Bugalyon, kung saan nadiskubre sa kanilang sasakyan ang 125 kilo ng shabu na nakabalot sa plastic tea bag na nagkakahalaga ng 850 million pesos. Ayon sa otoridad, inamin ng Chinese national na nagmula ang mga droga sa binili nitong warehouse sa Barangay Lawis, Labrador at ide-deliver sana papuntang NCR. Agad nagpatupad ng search warrant operation gabi noong Biyernes at dito na tumambad ang sako-sakong mga shabu. Hindi bababa sa 6 na bilyong piso ang halaga ng shabung na diskubre ng mga otoridad. Walang nadat ng tao sa warehouse. Ito, nabigla po tayo na ganito po yung actually, mas pinaigting po natin yung anti-drugs natin. Ayon sa PIDEA, isa ang Pangasinan sa itinuturing umanong best route pagdating sa pagbibiyahe ng mga iligal na droga. Ito kasing Pangasinan is adjacent talaga doon sa usual na delivery route ng pinaghinalaan natin na big international syndicate, yung Triad, at yung the proximity of Pangasinan dyan sa delivery route sa high seas. Agaw pansin din ang mga printed QR codes sa ilang mga pakete. Ang mga drug syndicates are well managed. They keep on innovating. So it is a challenge for us to be innovative too. Kailangan magiging 2 steps ahead kami lagi. Sa kabuuan, nasa 1,020 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso ang hawak ngayon ng mga otoridad. Sabi naman ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., lalo pa nilang paiigtingin ang mga programa kontra iligal na droga upang bumaba ang mass supply at demand sa mga iligal na droga. Kung this illegal drugs is legal substance will again plug the community, ano na mangyayari sa mga kababayan natin? Including those that were earlier seized when palutang-lutang dito from the western border of the Philippines, particularly Ilocos Norte, going to Zambales. Hindi rin daw sila titigil sa investigasyon hanggat hindi natutumbok ang mga personalidad na nasa likod ng distribusyon ng iligal na droga. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ilang barangay sa Dagupan City nakararanas ng pagbaha dahil sa high tide at tubig na nagmumula sa Sinocalan River. Sudan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Alas 9 kaninang umaga, lubog sa baha ang bahagi ng ilang pangunahing kalasada sa lungsod, gaya sa Rizal Street, bahagi ng A.B. Fernandez Avenue, at maging sa Burgos Street. Pinasok na rin ng tubig ang ilang stalls, gaya ng kantina na ito, dahil sa halos araw-araw na pagbaha, nakapatong na sa mas mataas na lugar ang appliances gaya ng refrigerator. Ang mga empleyado sa kantina nakabota na. Mahirap po talaga, ma'am. Minsan malakas, minsan po mahina. Ang ilang negosyante tuloy-tuloy na sa pagpapatambak ng mga stall. Ang tubig dyan hanggang hita. Kasi buwaba na ng buwaba ito. Kaya kailangan magtambak. Kailangan talaga magtambak. Ngayon lang kami nakapagtambak. Kasi una, ginusto na namin tambakan ito nung una, mahal ng panambak.
Sa monitoring ng Public Alert Response and Monitoring Center o PARMC Dagupan, high tide ang dahilan ng pagbaha sa sentro ng kalakalan sa syudad. Bukod pa rito ang mga pagbaha sa ilang barangay, bunsod naman ang mataas na antas ng tubig sa Sinukalan River. Since Sinukalan nga is na-reach niya yung spilling level niya, isa din ho yun contributory factor kung bakit merong tubig. Ayon sa PARMC, posibleng maranasan pa ang high tide hanggang sa buwan ng Nobyembre. Actually, ang high tide natin diretso pa rin buong October and up to November. For this week, nasa below 1 meter tayo. Ngayong linggo, inaasahang aabot pa sa halos 1 metro ang tide level sa Dagupan City. Samantala, kung magpapatuloy ang magandang panahon, posibleng humupa na rin ang mga pagbaha sa ilang barangay sa syudad. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Supply ng kuryente sa Isabela 100% nang naibalik ayon sa PDRRMO. Narito ang report. Halos 1 araw na wala ng supply ng kuryente sa bayan ng Ramon sa Isabela sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Paulo. Isa si Lani mula sa Barangay Raniag na lubos na naapektuhan ng power interruption. Mabuti na lang daw at nang tumigil na ang malakas na hangin ay agad din bumalik ang supply ng kuryente. Lalo na may tindahan po ako. Yung may mga tinda po akong frozen, medyo pero hindi rin nagtagal, ma'am. Opo. Sa monitoring ng Isabela PDRRMO, 100% nang naibalik ang supply ng kuryente sa probinsya. Nakabalik na rin sa kanilang mga bahay ang mahigit sa 3,000 na pamilyang inilikas sa mga evacuation center sa kasagsagan ng bagyo. Passable na rin ang lahat ng tulay at kalsadang nalubog sa baha sa probinsya. Samantala, as of 9 a.m. ngayong araw, patuloy pa rin nagpapakawala ng tubig ang Magat Dam. Nananatiling nakabukas ang isang gate na may 1 meter opening. Sa kabila ng pagpapakawala ng tubig sa dam, hindi naman daw ito magdudulot ng pagbaha sa mga lugar na dadaanan ng tubig mula sa dam bago dumiretso sa Cagayan River. Walang masyadong impact dun sa downstream kasi napakaliit po yan na volume na panilabas natin. Pagdating na sa sa part po ng Cagayan, nasa halos bababa pa sa kalahating metro yung tinaas nung pinalakawalan nating tubig. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang assessment at validation na isinasagawa para makita ang lawak ng danyos o pinsala ng nagdaang bagyo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. May bagong bagyo na minomonitor ang Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 2,075 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pa west-northwest. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR, pero sakaling magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nito ay posibleng bumaba at dumapli sa loob ng PAR line. Patuloy na mag-monitor sa magiging pagbabago sa mga susunod na oras. Dahil malayo sa bansa, wala itong epekto sa ating panahon pero ilang lugar pa rin ang uulanin dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ at localized thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Isabela, Ilocos Region at Central Luzon. May malalakas na ulan kapag may thunderstorms na posible pa ring magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 3 estudyante ng madisgrasya ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Luna, Isabela. Posibleng self-accident ang nangyari ayon sa Luna Police. Base sa investigasyon, posibleng nadulas sa naipong baha sa malalim na bahagi ng kalsada ang motorsiklo kaya tumilapon ang mga sakay nito. May kasabay daw na truck ang motor pero nang suriin ng pulisya ang truck,
wala raw itong kahit anong gasgas, kaya paniwala nila walang kinalaman ng truck sa insidente. Patuloy pang nangangalap ang mga otoridad ng CCTV sa lugar. Abot hita na antas ng tubig baha sa barangay Mangkup, Calasiao, Pangasinan, problema ng mga residente at motorista. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, hanggang ngayon ay nagsasagawa pa rin ng clearing operations ang mga otoridad sa ilang mga lugar dito sa Calasiao. Aabot sa hanggang hita pa rin ang antas ng baha sa barangay Mangkup, Calasiao, Pangasinan, 3 araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Paulo. Ang ilang residente nakasuot na ng waders dahil hindi nakakayanin ng bota dahil sa taas ng baha. Pati light vehicles hindi na makadaan sa nasabing kalsada. Pag umuulan talaga, ganito na. Pag yung tumoid na yung tubig dyan sa kabila, yun na. Mas malakas dito, mas malalim pa hanggang leeg. Lalo nung nagawa na yung kalsada, nung mas lalong lumalim dito. Sa tansya ng mga residente, matagal pa bago tuluyang humupa ang baha. Ayon sa kanila, normal na raw ang mga ganitong eksena sa kanilang lugar. Kaya naman inaasahan nila sa mga susunod na 3 araw o mahigit pa bago tuluyang humupa ang tubig dito sa kanilang lugar. Isa lang ang Mangkup sa 12 na mga barangay na kasalukuyan pa ring lubog sa baha, bunsod ng mga sunod-sunod na pananalasa ng bagyo sa probinsya. So far po, ang monitoring natin nasa 3 feet po yung pinakamataas, 3 to 4 feet po. Meron po kasi tayong monitored na abot hanggang bewang yung tubig baha sa kanilang area. Although ito naman po ay isolated doon sa pinakamababang area doon sa barangay. Base sa monitoring ng MDRRMO, unti-unti na raw bumababa ang antas ng tubig baha sa ilang barangay. Kasabay rin ito ng pagbaba ng water level sa Marusay Sinukalan River, pero nananatili pa rin ito sa critical level. Nasa 9.3 feet above normal po tayo. Although ito ay above critical level pa po, based po sa ating monitoring over the weekend, tuloy-tuloy yung pagtaas niya. And itong morning lamang po, na-observe natin na meron pong bahagyang pagbaba sa level ng tubig sa ating ilog. Chris, maging ang ilang paaralan ay nakararanas din ng pagbaha dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan nito pang mga nakaraang linggo. Kaya naman, suspendido ang klase sa 14 na paaralan na binabaha dito sa kanilang bayan ngayon. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Beep, beep, beep sa mga motorista. Humabol na sa pagpapakarga dahil may oil price hike mula bukas. Ayon sa ilang oil companies, may 80 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel. 20 centavos naman ang itataas sa gasolina, habang may dagdag na 20 centavos sa kada litro ng kerosene ang Shell, Caltex at Sea Oil. Matinding trapiko nararanasan sa ilang kalsada sa Dagupan City dahil sa baha. Tutukan sa report. Doble ang naranasang pagbigat sa daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Dagupan City ayon sa Public Order and Safety Office o POSO. Alas 6 pa lang kaninang umaga, ramdam ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng Bolosan Road, Tabang Tambak Road at maging sa Karanglaan Mayombo Road. Halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan sa tindi ng trapiko. Ang itinurong dahilan ng traffic build-up ay ang bahang naranasan sa bahagi ng Mayombo Road. Iwasan po nilang dumaan dito sa may Mayombo Karanglaan Road at ito pong kahabaan ng Old Venecia Road, ginagawa na nila pong alternative route itong walang tubig sa may loob ng Tubang Road, Pabulusan, Tambak to. Karagdagang traffic enforcers ang itatalaga sa mga pangunahing kalsada simula bukas. Kalbaryo para sa mga motorista ang matinding trapiko sa syudad. Ang ilan, kanya-kanyang hanap ng alternatibong ruta para di maipit sa traffic. Lalong active ka doon sa ginagawa ng kalsada, lalong nahihirapan sila. Kasi yung tinatambak ng yung mga bato, pag yung sasakyan, bumabalik sila sa baba. Samantala, sisimulan na rin ang pagsisemento sa rampa sa bahagi ng Mayombo MH Del Pilar Road. Nakipag-usap na po sa atin yung kontraktor na isisimento po nila yung isang lane, yung ramp po dito sa Metagalas sa may Mayombo MH Del Pilar Road. Kaya lang gawa po ng naabutan na naman tayo ng Bagyong Paulo at ang pangako naman po ng ating mga kontraktor na pagkawala po ng tubig doon sa may nasabing lugar, isisimento din nila agad yung isang lane. One lane muna ang uunahing sisementuhin. Dadaan ito sa 7-day curing period bago padaanan sa mga motorista. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Sa unang linggo ng Oktubre, taon-taon ipinagdiriwang ang Elderly Filipino Week o Linggo ng Katandaang Filipino para sa mga senior citizen. Ayon sa mga senior citizen, mahalagang linggo raw ito para sa kanila upang muling ipaalala ang mga mahalagang papel ng mga nakatatanda sa lipunan. Sa temang Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose, nagpaplano na rin ang mga posibleng programa para sa kanilang culminating activity ang Office of the Senior Citizens Affairs sa Bangaldan. Sa mahigit 14,000 senior citizens sa Bangaldan, tinitiyak daw ng kanilang mga programa na hindi mapapabayaan ang kanilang kapakanan, lalo na sa aspeto ng kanilang kalusugan at kabuhayan. We were once part of the academe, we were once part of the corporate world, we were once part of the government. With this age, at least we are still alive and kicking. We are still important in the society. Mga kawayan, hindi lang nakatutulong sa kalikasan, pwede ring gawing pangkabuhayan. Yan ang muling itatampok sa training seminar ng Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Experts Seminar. Ituturo ng mga eksperto ang tamang pag-aalaga, pag-ani at pagproseso ng mga kawayan para pagkakitaan ang mga ito. May tour din sa iba't ibang amenities at features sa loob ng Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwede kayong tumawag, mag-email o bumisita sa website ng Carolina Bamboo Garden. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, pagtama ng alipunga sa mga residente problema sa isang barangay sa Dagupan City. Narito ang report. 2 linggo nang iniinda ni Mang Bernardo ang alipunga sa kanyang talampakan. Halos matuklap na ang bahagi ng kanyang talampakan na may alipunga. Tila wala rin daw bisa ang kanyang ipinapahid na gamot dahil araw-araw rin siyang lumulusong sa baha para maghanap buhay. Walang magawa. Parang ganyan, baha. Talagang mahirap kasi sa amin, hindi na bumababa yung tubig. Ilang araw na rin may alipunga si Aling Cindy. Hindi na siya nagsusuot pa ng bota dahil lampas tuhod na ang baha sa kanilang lugar sa Barangay Herrero Perez. Hinuhugasan na lang niya ng maligamgam na tubig na may asin ang kanyang talampakan bago matulog. Makati, masakit. Tsaka nakakatakot din pag maalipunga, di ba? Yung leptos, gano'n. Sa monitoring ng Barangay Council ng Herrero Perez, marami ng residente ang tinatamaan ng alipunga. Regular ang ginagawang pag-iikot ng barangay para i-monitor ang sitwasyon ng mga residente. Ang ginagawa po namin sa barangay is umiikot po ang ating mga BHW para po magbigay house to house ng doxycycline para po iwasin po sa leptospirosis. And sa concern po ng alipunga, nandiyan naman po ang ating City Health Office. Pwede naman po sila magpa-check up at sila naman po ang nagbibigay ng libreng gamot po para sa mga alipungan. Ayon sa Center for Health Development o CHD Region 1, ang alipunga ay isang fungal infection na nakukuha kapag nababad sa maruming tubig ang paa. Bago ito gamutin, kailangan munang sumailalim sa konsultasyon ng pasyente. Hindi rin inirekomenda ng Health Authority ang anumang home treatment. Ang anti-fungal cream po ay parang antibiotic, antibacterial, antiviral. Prone din po siya sa resistance kapag mali yung paggamit. So kailangan po talaga ng tamang guidance, reseta para po makakuha ng mga klaseng gamot. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, mga magsasaka sa Isabela, problema ang mababang presyuhan ng palay kasunod ng pagkalubog sa baha ng mga palayan. Ang detalye sa report. Lubog pa rin sa baha ang ilang palayan sa probinsya ng Isabela. Sa Santiago City, pinadapa ang mga tanim na palay na ito. Problemado ang mga magsasaka, lalo pat dapat sana aanihin na ang mga palay. Naabutan lang daw ng bagyo noong nakaraang Biyernes at hindi na kinayang anihin bago dumating ang bagyong Paulo. Sa mga magsasaka, kukunin kahit paano at yung pagkain malaki ka, malibre man lang. Doble ang dagok sa mga magsasaka.
Bukod kasi sa mababang presyohan ng palay na nasa 8 pesos kada kilo, problema pa nila na halos walang gustong bumili ng palay matapos malubog sa baha. Yung isang hektarya pa yung sa tapat ng bahay namin hindi na dahil lubog na tubig ng sa babaw ng Ayon sa provincial government, tuloy-tuloy ang validation ng DA para makita ang lawak ng danyo sa agrikultura. May mga nakahanda na ring tulong na ipamamahagi sa mga magsasaka. Ilang araw na rin magandang panahon, kaya tumaasa ang provincial government na huhupan na rin ng baha sa mga nalubog na palayan. Ito yung indication ho na talagang bumababa na rin yung level po ng tubig ko natin sa Cagayan River. Ayon sa provincial government, hindi naman masyadong maapektuhan ang produksyon ng palay sa Isabela sa kabila ng pagkalubog sa baha ng palayan dahil mahigit sa 70% ng mga magsasaka ang nakapag-ani ng palay bago pang pananalasa ng Bagyong Paulo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Binalot ng makapal na hamog o fog ang ilang bahagi ng Lawag, Ilocos Norte kanina. Gaya sa Bukarinayan, halos nag-zero visibility ang tanawin. Kahit pa sumikat na ang araw, madilim pa rin ang paligid. Kasabay niyan, ramdam ang malamig na temperatura. Ayon sa Pag-asa, nasa transition na tayo patungo sa amihan season. Iba't ibang serbisyo para sa mga alagang hayop isinagawa sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Sleeping Beauty muna ang peg ng mga alagang hayop na ito matapos ang kanilang spay and neuter surgery sa Plaza Grounds ng Calasiao, Pangasinan. Ang iba namang aso at pusa, on standby na rin sa kanilang konsultasyon, deworming, pag-inom ng vitamins at bakuna kontra rabies. Ako po ay nagpapasalamat dahil nakikita ko po na napakaraming responsible pet owner talaga. Nakikita na nila kung ano yung importansya ng ganitong activity. Ang mga fur parent, sinamantala ang libreng serbisyo para sa kanilang mga alagang aso at pusa. Para di po sila dumami, maano yung pagkain, maraming nagagastos. Ang importante naman po, para sa mga daga, tsaka pampalis ng stress. Kasi inaalagaan natin, dapat na nakaano na rin sila. Naka-safety rin yung may-ari tsaka yung sa mga iba. Pagtugon daw ito ng pamahalaan sa dumaraming kaso ng mga hayop na tinatamaan ng rabies sa bansa. Nagpapatuloy rin ang mga veterinary mission sa ilan pang bayan sa probinsya ng Pangasinan alinsunod sa pagdiriwang ng World Rabies Day hanggang sa matapos ang buwan ng Oktubre. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Agta Community sa Lasam, Cagayan, nahatira ng libreng serbisyo medikal. Tunghayan sa report ni Jewel Fernandez. Matagumpay ang medical mission at outreach program para sa Agta Community sa Barangay Sicalaw, Lasam, Cagayan. Natuwa ang bawat residenteng nakatanggap ng tulong. Pasalamat kami ng marami sa inyong naibigay o na serbisyo dito sa amin. Lalo sa mga mahirap, yung mga ita, at saka yung nabigay nyo na aklat para sa mga student ng ALS po. Nagkaroon din ng kaunting programa. Nakatanggap ng iba't ibang learning materials ang mga mag-aaral. May ibinigay rin na food at non-food items para sa lahat. Ang proyektong ito ay hindi lang serbisyo, kundi mensahe ng malasakit para sa ating mga kababayan. Kahit gaano kaliblib ang lugar, sisikapin namin may hatid ang tulong at kalina ng pamahalaan. Ang naturang programa ay bahagi rin ng pagpapalakas ng kampanya ng gobyerno kontra insurhensya sa lalawigan ng Cagayan. Pinangunahan ito ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company at iba't ibang ahensya ng gobyerno at socio-civic organizations. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Malupit na pet for today ang isang energetic na kambing sa Oriental Mindoro. Deserve daw ng alaga ang pangalan na Kulit. Kung duda kayo, heto ang patunay dyan. Parang kitikiti, sa likod ang kambing na si Kulit sa bayan ng Nauhan. Wala namang spring ang mga paa pero hindi mapakali sa pagtakbo at pagtalon. May pagka-daredevil pa nga ang alaga. Madalas itong madatnan na nasa bubong at matataas na lugar. #GOAT
o greatest of all time sa akyatan. Patawarin na si Colette dahil literal na kid o batang kambing pa lang naman. Ang ilang videos ng alaga, daang-daang libo na ang views. Mga kapuso, 80 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.